Substandard kun palpak, dahita tinakuna ni Mayor Benjamin Magalong, advisor to Independent Commission for Infrastructure, tirak neting project ani muntar sa GCAM 6 Cannon Road to Benguet. Sigun pay kan na tinaso a project kat worth bilyon kat no sa dinukat ado, ti kwarta ana busbus dagiti umili sa jay. Kapoy ti dayta nasken am investigaran tinaso a rock netting project, pakairamanan matlang dagiti kontraktor ken dagiti kamang iti Department of Public Works and Highways nga akin handel tinaso a project ken dagiti daduma pay nga individual nga involve in pagsanapay analabit at tinaso a rock netting project sa Cannon Road kat agatad iti 18 to 20,000 pesos kada square meter. Impatang ti Mayora kan advisor ti ICI anasken nga iparang ti Department of Public Works and Highways dagiti dokumento kan saan dagitoy nga i-falsify wenno dadaelen ta posible a makaswan dagitoy. Paidangan iti panarita ni Mayor Benjamin Magalong, advisor to Independent Commission for Infrastructure. Una-una, pinakita ng aking mga DRs. We brought in from Manila yung mga DRs technical experts natin who volunteered for bono na i-test kasi usap ko sa kanila na kung pwede sana i-test nila yung mga rockers dito. At isa lang ito sa mga sites na test nila. Lumalabas talagang may defect yung pagkaka-install nitong rock coating project natin. Unang-una yung stud, gumagalaw, yung wire mesh na ginamit, yung nakalawa na dapat hindi. At kung nakita nyo, mali yung pag-install mismo ng entire wire mesh kasi nga hindi siya kapit na kapit. Kaya nakita nyo siguro, nauhulog na yung mga debris. Pati doon sa taas na yun, delikado na yun. Sabi nga sa akin, delikado na yun. At nakita nyo yung pag-install ng mga studs, yung mga nails. Kaya tawag niya, studs yan. Hindi siya talagang well installed. Kaya kita mo, gumagalaw o kaya iba na. Kaya yung siguro, a few years sa itong lugar natin. Unang-una sa DPWH, sana yung mga dokumento make it available to the investigators. Alam mo kung tinatago nila, kung sinisira nila, unang-una, we can file cases against them for obstruction of justice. At marami pa kami pwedeng i-file na cases sa kanila pag sinisira nila yung mga ebidensya. Pangalawa, kailangan managot yung ating contractor dito. At kasama na rin yung DPWH na personnel na in charge dito. Kung sino man, managot sila rito. Bakit ganito ang kinalabasan nito? Naigiti dayta. Iti Rehiyon Cordillera, dumanon ti 46.6 bilyon manipod iti 2017 naging iti 2022. Dagiti na busbus a kwarta para kadagiti rock netting projects si Department of Public Works and Highways kana dumapay nga imbestigaran dagitoya. Inlawlawag mati Mayor asan lang at Rehiyon Cordillera iti adan iti kakastoy nga project nga kunatayon nga substandard no dikat uray matlang iti entero a pagilya na Pilipinas kas kuma iti Region 1. Kabayatan na nirugyan matan di Mayor amang imbestiga kadagitian na anomalya na project ng runa kadagiti flood controls iti Rehiyon Cordillera. Ginagawa na namin. Kakaroon na kami. We're working closely with the Philippine National Police and soon with the National Bureau of Investigation. Hindi ko pwedeng gawin mag-isa lang. Diba? Ang dami niyan. It's all over the country. Kung dito nga sa Benguet, we're talking about napakarami na. Ano pa kaya sa ibang lugar? Napakarami. In some cases pa nga, sa isang probinsya lang, hundreds na kagad na anomalya. Na, hindi lang flood control. Halo-halo na lahat. May mga 200 na siguro, mga more than 100. Kaya napakahirap nito. Kaya just, bayaan nyo lang kami, please. Iti sa Balibangir kinamot ti Mays ang independent consultant of netting manipod Manila adinutukan ti Mayor amang imbestiga tinaso a rock netting project IGCAM 6
mayaramitan daytoy iti paraan tapno masolusyonan ti parikot iti panagragay iti daga kas kumati redesigning ti nasa project. Intay man pay danggan iti pasit iti panarita ti haanan nga nagpabigbig nga independent consultant of netting manipod iti syudad ti Manila. Ito na yung mga maluluwag na tornilyo. So, tama si Mayor. I think we can initially say na substandard yung nangyari dito sa project. But of course, we have to document it properly. We have to do some testing to support yung ating initial findings. So, pag nakita natin na mayroong mga pagkakamali or may mga kulang, that can be corrected naman. Babalik tayo sa drawing table, we have to redesign it. Tingnan natin kung may dadagdagan tayo or we have to replace something. Yun naman mga ganyan nagagawa ng paraan, nasasolve naman yun. Patrol sa isa, Bombo Novergano, and this is Bombo Radio Philippines, #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!